Ang hangin sa loob ng waiting area ng maliit na clinic sa Quezon City ay mabigat at malagkit. Amoy pinaghalong antiseptic, pawis, at desperasyon. Para kay Lourdes, ito ang amoy ng huling baraha. Nakaupo siya sa isang plastik na upuan na dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Pero sa likod ng kanyang pagiging mahinhin, ang kanyang isip ay parang isang makina na nag-iisip at nagkakalkula. Sa bawat paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, isang paalala ng dahilan kung bakit siya naririto. Lalo siyang nagiging determinado. Sa kabilang sulok, sa ilalim ng isang demotor na bentilador na nagkakalat lang ng mainit na hangin, nakaupo ang kanyang target, si Don Alejandro Montemayor. Kitang-kita sa mamahalin nitong kasuotan at sapatos na hindi siya nababagay sa lugar na ito. Pero nakikita ni Lourdes ang higit pa roon. Nakikita niya ang parehong bakas ng kawalan sa mga mata nito, isang klase ng kalungkutan na pamilyar sa kanya. Ito na, wala nang atrasan. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinapakalma ang kumakabang dibdib. 3, naramdaman niya ang muling paggalaw ng sanggol, isang maliit na sipa na nagsasabing, "Laban, Mama." 2, inangat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang lalaki. Nakatingin ito sa malayo, sa isang lugar na hindi niya makita. 1, dahan-dahan siyang tumayo. At sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay umikot, at ang ingay ng klinik ay biglang humina. Isang malakas na paghinga ang narinig mula sa mga ibang pasyente. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa maruming sahig, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay biglang pumuno sa kanyang pang-amoy. Isang amoy ng yaman, kapangyarihan, at isang mundo na hindi niya kailanman magiging bahagi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Don Alejandro Montemayor, puno ng pag-aalala at pagkalito. Nagtama ang kanilang mga paningin. At sa maikling sandaling iyon, hindi isang milyonaryo ang nakita ni Lourdes, kundi isang lalaking nalulunod din sa sarili niyang kalungkutan. "Miss, okay ka lang?" tanong ng isang nurse na mabilis na lumapit. Tinulungan siya ni Alejandro na makaupo sa isang mas komportableng silya. Ang mga kamay nito ay maingat na nakaalalay sa kanya. "Bigyan niyo siya ng tubig," utos ni Alejandro sa nurse. Ang boses niya ay mahinahon, pero may bigat ng awtoridad. "Salamat po, sir." Halos pabulong na, sabi ni Lourdes. Yumuko siya para itago ang tagumpay sa kanyang mga mata. Nagsimula na ang laro. Makalipas ang ilang minuto, sa loob ng isang maliit at pribadong silid na binayaran ni Alejandro para lamang makapagpahinga siya, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Sinabi ng doktor na dala lang ng pagod at init ang kanyang pagkahilo at kailangan niya lang ng pahinga. Nakatayo si Alejandro malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa magulong tanawin ng Quezon City. Alam ni Lourdes na ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang maging matapang, kailangan niyang maging malamig. "Sir Alejandro," sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Lumingon ito. Walang emosyon sa kanyang mukha. "Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Tumango si Lourdes. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Diretso sa punto. Iyon ang plano. "Alam ko kung bakit kayo naririto sa klinik na ito," sabi niya. "At alam ko rin na hindi magandang balita ang natanggap ninyo." Nakita niya ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. "Ano ang ibig mong sabihin?" Humugot muli ng hininga si Lourdes. "Alam kong ilang taon na kayong sumusubok magkaroon ng anak. At alam kong ngayong araw, sinabi sa inyo ng doktor na imposible na talaga." Ang katahimikan ay naging yelo. Ang mukha ni Alejandro ay nagbago.
mula sa pagkalito patungo sa isang malamig na maskara. Sino ka? Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Hindi mahalaga kung sino ako o paano ko nalaman. Sagot ni Lourdes, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Ang mahalaga ay ang solusyon na dala ko. Naglakad siya papalapit. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang kanyang tiyan, na malaki na, ay nasa pagitan nila. Kailangan ninyo ng tagapagmana, Don Alejandro. Isang tagapagmana para protektahan ang Montemayor legacy mula sa mga kamag-anak ninyo na nag-aabang lang sa pagpanaw ninyo. Isang ngangisi ang lumitaw sa labi ni Alejandro. Isang ngisi na walang bahid ng saya. At sa tingin mo, ikaw ang magbibigay sa akin yan. Hindi ako. Pagtatama ni Lourdes habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Siya. Ang mga mata ni Alejandro ay bumaba sa kanyang sinapupunan at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Nag-aalok ako ng isang kasunduan. Patuloy ni Lourdes, ang bawat salita ay pinag-isipan. Isang kasunduan na walang kinalaman sa damdamin. Puro negosyo lang. Hindi ito nagsalita, kaya nagpatuloy siya. Ibibigay ko sa inyo ang aking anak. Papayagan ko kayo na legal siyang ampunin, na ilagay ang pangalan ninyo sa kanyang birth certificate. Siya ang magiging tagapagmana ng mga Montemayor. Natawa si Alejandro, isang tawang mapakla at puno ng pang-insulto. At ano naman ang kapalit? Ang buong kayamanan ko? Hindi. Mabilis na sagot ni Lourdes, umiling siya. Ang kailangan ko lang ay isang ligtas na lugar para sa akin hanggang sa mga anak ko. Isang maliit na bahay, sapat na pagkain, pangangalagang medikal. Pagkatapos kong manganak, aalis ako. Hindi na ninyo ako makikita kailanman. Ang bata ay mananatili sa inyo. Walang pag-ibig, walang ugnayan. Papel at pirma lang. Ang tawa ni Alejandro ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang nakakatakot na galit. Lumapit siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lourdes ang isang tunay na takot. Ang kanyang aura ng kapangyarihan ay nakakasakal. Sa tingin mo ba ay desperado na ako para pumatol sa isang baliw na tulad mo? Isang babaeng galing sa kung saan na nag-aalok ng kanyang anak na parang isang produkto. Pareho lang tayong desperado, sir. Matapang na sagot ni Lourdes kahit na gusto na niyang tumakbo. Kailangan ng anak ko ng kinabukasan na hindi ko kayang ibigay. At kailangan ninyo ng isang anak na hindi ninyo kayang gawin. Ang huling pangungusap ay tumama. Nakita niya ito sa kanyang mga mata. Isang saglit na sakit. Tinitigan siya ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na sumusuri sa bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Hinahanap ang anumang kahinaan. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Para isipin na papayag ako sa kabaliwan na ito. Bago pa man makasagot si Lourdes, bumukas ang pinto. Sir, ma'am, pasensya na sa abala, sabi ng nurse. Okay na po ba ang lahat dito? Ang pagpihit ng mamahaling manibela sa ilalim ng kanyang mga kamay ay isang pamilyar na pakiramdam para kay Alejandro. Ngunit ngayon, ito'y tila walang saysay. Ang bawat gusali na kanyang madaanan, ang bawat piraso ng lupa na pag-aari ng Montemayor Corporation ay parang mga batong nakapatong sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng yon? Ang tanong ay umaling-aungaw sa loob ng kanyang Mercedes, mas malakas pa kaysa sa mahinang tunog ng classical music mula sa radyo. Lourdes, kahit ang pangalan ay simple, ordinaryo. Ngunit ang alok nito ay isang sampal sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Isang insulto sa kanyang pagkalalaki. Isang kabaliwan. Ngunit isa ring posibilidad. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na iwinawak siyang ideya. Pagpasok niya sa dambuhalang gate,
ng kanyang mansyon sa Makati, ang katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Walang asawang naghihintay, walang anak na tatakbo para yakapin siya. Tanging ang mga yapak niya lamang ang maririnig sa malawak na sahig na gawa sa marmol. Ang bawat hakbang ay isang alingawngaw ng kanyang kalungkutan. Ang bahay na ito ay hindi isang tahanan. Isa itong magandang mausoleo. Isang libingan para sa mga pangarap na hindi natupad. Naglakad siya pataas sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang kamay ay dumausdos sa makinis na kahoy. Nilampasan niya ang kanyang silid-tulugan at huminto sa tapat ng isang pintong laging nakasara. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang silid ay balot sa dilim at alikabok. Ang amoy ng lumang kahoy at nalimot na pag-asa ay tumama sa kanyang pangamoy. Ito sana ang magiging silid ng kanilang panganay. Sa gitna, nababalutan ng puting tela, ay isang kuna. Sa sulok, isang kabayong tumba-tumba na hindi kailanman nagalaw. Ang lahat ay naroon, naghihintay sa isang tawa ng sanggol na hindi kailanman dumating. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinisira ang sagradong katahimikan. Napapikit siya sa inis. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ricardo, ang kanyang pinsan. Alejandro, bati ng boses sa kabilang linya. Isang boses na pilit pinapatamis, pero may bakas ng kasakiman. Kamusta ka na, pinsan? Nabalitaan ko ang pagpunta mo sa klinik. Sana ay maganda ang resulta. Kumuyom ang kamao ni Alejandro. Si Ricardo, ang buwitreng laging nag-aabang. Ayos lang ako, Ricardo, at ang mga resulta ko ay personal na bagay. Malamig niyang sagot. Isang peking tawa ang narinig niya. Siyempre. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam mo na, sa kalusugan mo at sa kinabukasan ng kumpanya, kailangan natin ng malinaw na direksyon. Ang bawat salita ay isang patagong sundot. Matanda ka na. Wala kang tagapagmana. Ibigay mo na sa akin ang lahat. Ang kumpanya ay nasa mabuting kalagayan, maring sabi ni Alejandro. At mananatili ito sa ilalim ng aking pamamahala hanggat kaya ko. Huwag kang mag-alala. Okay. Pinsan, sinasabi mo magpahinga ka na lang. Sabi ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Ibinato ni Alejandro ang telepono sa isang silya. Ang kanyang pagtitimpi ay biglang nawala. Ang galit niya kay Ricardo ay humalo sa sakit na dala ng kanyang mga alaala. Lumilikha ng isang mapait na lason sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay muling napadako sa kuna. Alejandro, mahal ko. Ang boses ni Carmela, ang kanyang yumaong asawa, ay bumulong sa kanyang isipan. Isang multo ng isang masayang nakaraan. Naalala niya ang araw na binuo nila ang silid na ito. Ang mga mata ni Carmela ay nagniningning sa tuwa. Ang kanyang tiyan ay medyo malaki na. Pininturahan nila ang mga pader ng kulay langit. Ang bawat pagtawa ay isang pangako ng isang magandang bukas. Ngunit ang bukas na yon ay hindi dumating. Isang gabi, nawala ang lahat. Ang dugo, ang mga sigaw, ang nakakabinging katahimikan sa ospital. At pagkatapos noon, si Carmela ay hindi na naging pareho. Ang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang permanenteng ulap ng kalungkutan. At siya, sa kanyang desperasyon, na magkaroon ng isa pang anak, sa kanyang pagkabulag sa paghahangad ng isang tagapagmana, ay hindi nakita na unti-unti nang nawawala ang kanyang asawa. Kailangan nating sumubok ulit. Mahal. Iyon ang lagi niyang sinasabi. Pagod na ako, Alejandro. Iyon naman ang lagi nitong sagot. Ang boses ay mahina. Ang huling alaala niya kay Carmela ay hindi sa kanilang kama, kundi sa isang hospital bed. Ang kanyang katawan ay payat at mahina. Ang sabi ng doktor ay komplikasyon, pero alam ni Alejandro ang totoo. Namatay si Carmela dahil sa isang basag na puso at siya ang may kasalanan. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bigat ng kanyang pagsisisi
ay halos magpaguho sa kanya. Ito ang kanyang buhay ngayon. Isang malaking, magandang bahay na puno ng mga multo. Isang imperyo na walang hari sa hinaharap. At isang pinsan na naghihintay lang na lamunin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ng babae sa klinik. Si Lourdes, ang kanyang mga mata na tila nakakita na ng lahat ng hirap sa mundo. Ang kanyang tiyan na naglalaman ng isang buhay. Pareho lang tayong desperado, sir. Totoo. Totoo ang sinabi nito. Naglakad siya palabas ng silid ng sanggol, isinarado ang pinto sa mga alaala. Nagtungo siya sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang ay may bagong bigat, isang bagong determinasyon. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa katad at kinuha ang telepono. Hindi ang kanyang cellphone, kundi ang landline na para lamang sa mga mahahalagang tawag. Kinuha niya ang calling card ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado mula sa isang drawer. Attorney Salcedo, sabi niya, nang may sumagot sa kabilang linya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses, tanging ang lamig ng isang desisyon na nabuo mula sa kawalan ng pag-asa. Gumawa ka ng isang kontrata, isang kasunduan sa pag-aampon. Gawin mong napakatibay, walang anumang butas. Gusto ko ng absolutong karapatan sa bata. Ang ina, bibigyan natin siya ng tirahan at lahat ng kanyang pangangailangan hanggang sa araw ng kanyang panganganak. Pagkatapos noon, wala na siyang anumang karapatan. Tanging pinansyal na tulong na itinakda. At iyon lang. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses ng abogado. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana, sa malawak na hardin na walang naglalarong bata. Gawin mo na lang, utos niya. Agad-agad. Ibinaba niya ang telepono. Hindi ito tungkol sa pag-asa. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Ito ay isang galaw sa isang laro ng chess na kailangan niyang ipanalo. Ang bata ay isang piyesa. Ang babae ay isang kasangkapan. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maniwala rito. Samantala, sa isang madilim na eskinita sa Quezon City, sa loob ng isang silong ng simbahan kung saan siya pansamantalang nakikituloy, naramdaman ni Lourdes ang pag-vibrate ng kanyang luma at nababasag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Miss Lourdes Rivera? Tanong ng isang formal na boses. Sino po ito? Ako si Attorney Salcedo, ang abogado ni Don Alejandro Montemayor. Napahigpit ang hawak ni Lourdes sa telepono. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Nakahanda na ang kontrata, Miss Rivera. Hinihintay ka na ni Don Alejandro. Ang sasakyan ni Don Alejandro ay dumaan sa isang dambuhalang gate na bakal na bumukas ng walang ingay, na para bang may sarili itong buhay. Para kay Lourdes, na ang pinto sa kanyang mga nakaraang tirahan ay isang pirasong yero o isang maruming kurtina, ang tanawin ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mansyon ng mga Montemayor ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Nakatayo ito sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin, at ang bawat bintana nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na nagbukas ng pinto para sa kanya. Napahawak si Lourdes sa kanyang tiyan. Ang kanyang unang instinct ay protektahan ang kanyang anak mula sa nakakasilaw na karangyaan. Sumunod ka sa akin, sabi ni Alejandro. Ang boses ay walang anumang init. Nauna itong maglakad papasok. Sumunod si Lourdes. Ang kanyang lumang tsinelas ay halos nahihiyang tumapak sa sahig na marmol, na mas makintab pa kaysa sa salamin. Ang lamig ng aircon ay biglang yumakap sa kanyang balat.
Isang malaking kaibahan sa nakakapasong init ng Quezon City na kanyang iniwan. Grabe, ang lawak ng sala pa lang ay kasinlaki na ng buong simbahan kung saan siya natutulog kagabi. Isang babae na may edad, nakasuot ng plansadong uniporme ng katulong at may mahigpit na pagkakatali sa buhok ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Lourdes mula ulo hanggang paa. Ito si Estela, sabi ni Alejandro. Siya ang namamahala sa bahay na ito. Estela, si Miss Rivera. Mananatili siya sa guest house. Magandang araw po, Ma'am Estela. Mahinang bati ni Lourdes. Tumangulang si Estela. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago. Maligayang pagdating, Miss Rivera. Ipapahatid ko na ang inyong mga gamit sa inyong silid. Napayuko si Lourdes ang kanyang mga gamit. Isang maliit at lumang bag na naglalaman ng 2 bestida at ilang pirasong damit panloob. Iyon lang ang buong buhay niya. Ipakita mo sa kanya ang guest house, Estela. Utos ni Alejandro. At siguraduhin mong meron siyang lahat ng kailangan niya. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. May mga patakaran, Miss Rivera? Inabot nito sa kanya ang isang folder. Nakasulat dyan ang lahat. Ang oras ng pagkain. Ang mga lugar sa mansyon na hindi mo maaaring puntahan. Ang numero ng doktor na tatawagan mo para sa iyong mga check-up. At higit sa lahat, ang patakaran tungkol sa katahimikan at privacy. Malinaw ba? Tumango si Lourdes. Pakiramdam niya ay isa siyang empleyado na tumatanggap ng mga tagubilin, hindi isang panauhin. Opo, sir. Malinaw po. Mabuti. Pagkasabi noon, tumalikod na si Alejandro at naglakad patungo sa isang malaking hagdanan. Iniwan siyang kasama ni Estela. Ang guest house ay nasa likod ng hardin, isang maliit na bersyon ng pangunahing mansyon. Sa loob, lahat ay bago at malinis. May malambot na kama, sariling banyo na may mainit na tubig, at isang maliit na kusina na puno ng pagkain. Naiyak si Lourdes nang makita niya ang ref. Punong-puno ito. Mga prutas, gatas, tinapay. Mga bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, kumain siya ng isang mainit na hapunan na hindi niya ninakaw o hiningi. Habang kumakain siya mag-isa sa maliit na mesa, napatingin siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng malaking bahay. Ito na ba ang bagong buhay ko? Isang kulungan na gawa sa ginto? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hardin para magpaaraw, isang anino ang biglang tumabon sa kanya. So, ikaw pala ang bagong alaga ni Pinsan. Napalingon si Lourdes, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakangiti sa kanya. Ang nangiti nito ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mayroong lamig at pangungutya sa mga iyon. Ikaw si Ricardo Montemayor, mahinang sabi ni Lourdes. Naalala niya ang mukha nito mula sa kanyang pagsasaliksik. At kilala mo ako. Magaling, sabi ni Ricardo. Habang nililibot siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay huminto sa kanyang tiyan. Napakabilis naman ang mga pangyayari. Isang araw, desperado si Alejandro na magkaroon ng tagapagmana. Kinabukasan, isang buntis na anghel ang biglang nahulog mula sa langit. Anong himala? Naramdaman ni Lourdes ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bawat salita ni Ricardo ay parang isang patalim na nakabalot sa seda. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Lourdes. Yumuko siya at sinubukang maglakad palayo. Ngunit hinarangan siya ni Ricardo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mananakit. Gusto ko lang magbigay ng isang munting payo. Lumapit ito, bumubulong na parang ahas. Sa pamilyang ito, Miss Rivera, ang dugo ay napakahalaga. Ang pangalan, ang pinagmulan, ang isang linta na bigla na lang kumakapit ay madaling tanggalin. Napahigpit ang hawak ni Lourdes sa kanyang bestida. Linta.
Iyon ang tingin nito sa kanya. Hindi ako linta. Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Tumawa si Ricardo. Talaga ba? Tingnan natin. Tingnan natin kung gaano katagal ang bisa ng iyong alindog. Mag-iingat ka, Miss Rivera. Maraming aksidente ang nangyayari sa isang malaking bahay na tulad nito. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya ni Ricardo. Naglalakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Lourdes na nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Ngayon, alam na niya. Ang tunay na panganib sa lugar na ito ay hindi ang malamig na pakikitungo ni Alejandro. Ang panganib ay may mukha, at ang mukha na yon ay nakangiti. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lourdes. Ang bawat tunog sa labas, ang huni ng hangin, ang kaluskos ng mga dahon, ay nagpapakaba sa kanya. Niyakap niya ang kanyang unan, pilit na pinapakalma ang sarili. Maya-maya pa, sa gitna ng katahimikan, may narinig siya. Mga yabag, dahan-dahan, papalapit sa kanyang pinto. Napigil ni Lourdes ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Si Ricardo ba yun? Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng kanyang pinto. 1 segundo, 2, 3. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinihintay niya ang pagpihit ng doorknob, ang pagtulak sa pinto. Ngunit wala. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya muli ang mga yabag. Papalayo. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang takot ay nanatili. Sino ang nasa labas at ano ang kailangan nito? Hindi niya alam na sa kabilang panig ng pinto na yon, si Alejandro ang nakatayo. Tinitiyak lang na ligtas siya bago ito bumalik sa sarili nitong malungkot at madilim na mundo. Ang umaga para kay Alejandro Montemayor ay laging isang ritual. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw. Kape, balita sa negosyo, 1 oras sa gym. Ang lahat ay naka-schedule, kontrolado, at higit sa lahat, tahimik. Ngunit ang katahimikan na yon ay nabasag nitong mga nakaraang araw. Nasa gitna siya ng pagbabasa ng stock market report sa kanyang malawak na dining table nang marinig niya ito. Isang mahinang tunog ng pag-ubo mula sa direksyon ng hardin na sinundan ng tunog ng isang taong nasusuka. Napahinto siya. Napakunot ang kanyang noo. Si Lourdes. Hindi niya ito pinansin noong unang araw o noong 2nd araw. Ngunit ngayon, sa 3rd araw, ang tunog na yon ay tila tumatagos sa pader ng kanyang pagwawalang bahala. Pinindot niya ang isang maliit na intercom sa mesa. Estela? Sir? Agad na sagot ng boses mula sa speaker. Si Miss Rivera. Nag-aalangan niyang sabi. Naririnig mo ba siya? Opo, sir. Ganyan po siya tuwing umaga. Morning sickness daw po. Sagot ni Estela, ang boses ay neutral. Isang mahabang katahimikan. Hindi alam ni Alejandro kung ano ang sasabihin. Ano ba ang pakialam niya? Bahagi ito ng pagbubuntis. Bahagi ito ng kasunduan. Ngunit bago pa man niya mapigilan ang sarili, lumabas na ang mga salita sa kanyang bibig. Itimpla mo siya ng salabat at sabihin mo sa kusinera, mula ngayon, maghanda ng mga pagkain na hindi masyadong matapang ang amoy. Masusunod po, sir. Ibinaba niya ang intercom at napasandal sa kanyang silya. Bahagyang inis sa sarili. Bakit niya ginawa yon? Hindi siya dapat makialam. Isa lang itong transaksyon. Nang hapong yon, sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, pagkatapos ng isang pulong, natagpuan ni Alejandro ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa bodega sa likod ng mansyon. Binuksan niya ang pinto at ang amoy ng alikabok at mga lumang bagay ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng mga nakatambak na kasangkapan, naroon ito, nakabalot sa puting tela. Dahan-dahan niyang inalis ang takip, ang kuna. Gawa ito sa matibay na kahoy na nara. Ang disenyo ay simple pero elegante. Siya at si Carmela ang pumili nito. Naaalala pa niya ang saya sa mga mata ng kanyang asawa habang hinahaplos nito ang makinis na kahoy.
Dito matutulog ang prinsipe natin. Bulong nito noon. Ngayon, ang kuna ay napupuno ng alikabok at masasakit na alaala. Kumuha si Alejandro ng isang basahan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontratang milyon-milyon ang halaga ay nagsimulang maglinis. Inalis niya ang bawat bakas ng alikabok. Hinigpitan niya ang isang medyo maluwag na tornilyo. Sinuri niya ang bawat sulok. Tinitiyak na ito ay ligtas at perpekto. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro dahil sa inip. O siguro dahil sa ibang dahilan na hindi pa niya handang aminin. Mula sa bintana ng kanyang opisina kinabukasan, natanaw niya si Lourdes. Naglalakad ito sa hardin, hinahaplos ang mga bulaklak, ang muka ay nakatingala sa araw. Ang simple nitong bestida ay umiindayog sa hangin. At ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon. Isang bilog na simbolo ng buhay sa gitna ng kanyang tahimik na mundo. Mayroong isang kapayapaan sa kanya habang naroon siya. Isang kapayapaan na matagal nang nawala sa mansyon na ito. Pinanood niya ito nang hindi namamalayan. Pinanood niya ang paraan ng paghaplos nito sa kanyang tiyan. Ang paraan ng pagngiti nito nang may isang paru-paro na dumapo sa isang rosas. Bigla, lumingon si Lourdes sa direksyon ng bahay. Sa direksyon ng kanyang bintana. Nagkatama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon. Ngunit sa isang segundong iyon, nakita ni Alejandro ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng pag-iingat. Agad siyang umiwas ng tingin, bumalik sa mga papeles sa kanyang mesa na para bang abalang-abala siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nahuli siya. Ano ba ang ginagawa niya? Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Magkaharap silang kumakain, tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Kumusta ang pakiramdam mo? Nabitawan ni Lourdes ang kanyang tinidor. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ni Alejandro ng isang personal na tanong na hindi konektado sa mga patakaran ng kontrata. Aayos lang po, sir. Nauutal niyang sagot. Medyo nahihilo pa rin po sa umaga, pero normal lang daw po iyon. Tumango lang si Alejandro, hindi na nagsalita pa. Ngunit ang simpleng tanong na yon ay nag-iwan ng isang bagay sa hangin. Isang maliit na butas sa pader na bakal sa pagitan nila. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Lourdes sa guest house, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga kilos ni Don Alejandro ay nakakalito. Ang tiya, ang tanong. Ang mga ito ay maliliit na bagay, ngunit para sa isang taong sanay sa wala, ang mga ito ay parang malalaking alon. Habang naghahanda siyang matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Si Estela. May dala itong isang baso ng maligamgam na gatas sa isang tray. Pinabibigay po, sabi ni Estela. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin gaya ng dati. Salamat po, sabi ni Lourdes, kinuha ang baso. Pero hindi po ako nag-utos nito. Tumingin sa kanya si Estela. Sa unang pagkakataon, may nakita si Lourdes na bahagyang paglambot sa mga mata nito. Utos ni Sir, sabi ni Estela. Huwag daw palipasin ang gabi na gutom ang mag-ina. Pagkasabi noon, tumalikod na si Estela at umalis. Naiwan si Lourdes na nakatayo sa may pinto. Hawak ang baso ng gatas na tila isang hiyas. Ang init nito ay gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang dibdib. Ang mag-ina, hindi ang buntis, hindi ang babae, kundi ang mag-ina. Napatitig si Lourdes sa baso ng gatas. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang mga daliri. Ngunit may ibang init na nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Isang init na hindi pamilyar, ngunit nakakapagpanatag. Ang mag-ina. 2 salita lamang, pero para sa isang babaeng sanay na ituring na parang hangin, na isang problema lang na kailangang solusyonan, na isang desperadang nagbebenta ng kinabukasan ng kanyang anak, ang 2 salitang yon
ay parang isang himig na matagal na niyang hindi naririnig. Hindi siya isang numero sa isang kontrata. Hindi siya isang buntis na kailangan lang alagaan para sa produkto sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, sa simpleng utos ng isang lalaking malamig pa sa yelo, naramdaman niya na may nakakakita sa kanila, sa kanya, at sa sanggol na dinadala niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyon na halos hindi na niya matandaan kung ano ang tawag. Isang emosyon na parehong nakakatakot at nagbibigay ng pag-asa. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng gatas. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng gintong hawla na ito, naramdaman ni Lourdes na hindi lang siya isang kasunduan na may mga paa. Naramdaman niyang tao siya. Ang mga sumunod na araw ay may dalang isang kakaibang kapayapaan para kay Lourdes. Ang salabat tuwing umaga, ang mga masusustansyang pagkain na inihahain sa kanya, ang baso ng gatas tuwing gabi. Ang mga ito ay naging isang ritual na unti-unting nagpapatibag sa pader ng yelo sa kanyang puso. Nagsimula siyang maniwala na marahil maaari siyang maging ligtas dito. Marahil ang gintong hawla ay maaari ring maging isang kanlungan. Isang hapon, habang nagpapalipas siya ng oras sa library, isang silid na mas malaki pa sa anumang apartment na natirhan niya, nakikita niya ang isa sa mga mas batang kasambahay na nagiiwan ng isang tablet sa mesa. Mabilis itong umalis, tila may nakalimutan. Dahil sa pagkainip, kinuha ni Lourdes ang tablet. Ang una niyang nakita ay isang entertainment news website. At sa pinakatuktok ng pahina, sa malalaking letra, ay isang headline na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang misteryosong buntis sa tangpamanang Montemayor. Sino ang babae na biglang pumasok sa buhay ng nag-iisang milyonaryo? At sa ilalim nito, isang malaki at medyo malabong litrato niya. Kuha ito noong araw na dumating siya sa mansyon, ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang damit ay luma, ang kanyang buong itsura ay sumisigaw ng kahirapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang artikulo. Bawat salita ay isang dagok. Isang hindi kilalang babae, tila galing sa hirap, biglang nanirahan sa mansyon. Isang tusong manggagamit na nakakita ng pagkakataon o isang itinatagong lihim ng yumaong asawa ni Don Alejandro. Ang bawat pangungusap ay puno ng lason. Pinipinta siya bilang isang masamang babae, isang oportunista, isang gold digger. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, mainit at nakakapasakal. Gusto niyang magtago, gusto niyang maglaho. Biglang bumukas ang pinto ng library, ang kasambahay. Nakita nito ang tablet sa kamay ni Lourdes at ang artikulo sa screen. Ang mukha ng dalaga ay namula at mabilis niyang kinuha ang tablet. "Pasensya na po, ma'am," sabi nito. Hindi makatingin sa kanya. Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Ngunit nakita ni Lourdes ang itsura sa mga mata nito bago ito tumalikod. Isang itsura ng paghusga at pagkasuklam. Kinabukasan, ang impyerno ay nagsimula. Nagising si Lourdes sa ingay sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya ang isang grupo ng mga reporter at cameramen sa labas ng gate, parang isang kawan ng mga gutom na lobo. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. Napaatras siya. Nakakulong siya. Ang buong araw ay isang pagpapahirap. Naramdaman niya ang pagbabago sa buong kabahayan. Ang mga kasambahay na dati magalang na tumatango sa kanya ay ngayon nagbubulungan kapag dumadaan siya. Ang bawat ngiti ay nawala, napalitan ng mga mapanuring tingin. Tanging si Estela lang ang nanatiling pareho ang pakikitungo. Ngunit kahit sa kanya ay merong isang bagong bigat sa kanyang katahimikan. Nagkulong si Lourdes sa kanyang silid, hindi kumain ng tanghalian. Ang bawat sigaw ng reporter mula sa labas
ay parang isang suntok sa kanyang tiyan. Maya-maya pa, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa pangunahing bahay. Isang sigaw na puno ng galit. Ang boses ni Don Alejandro. Sumilip siya sa bintana at nakita itong bumababa ng hagdan. Ang muka ay parang isang kulog. May kausap ito sa telepono at kahit hindi niya marinig ang lahat, nakuha niya ang ilang salita. Hindi ako natatakot sa iyo, Ricardo. Itigil mo ang kabaliwan na ito o mananagot ka sa akin. Ricardo, sabi na nga ba, ito ang may kagagawa ng lahat. Biglang ibinaba ni Alejandro ang tawag. Naglakad ito nang mabilis patungo sa pinto. Nakita ni Lourdes ang mga security guard na sumusunod sa kanya. Sinusubukang pigilan siya. Sir, delikado po sa labas. Ngunit hindi nakinig si Alejandro. Nagmarcha siya palabas ng pinto, diretso patungo sa nagkakagulong media sa gate. Napahawak si Lourdes sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ano ang ginagawa nito? Sa pamamagitan ng isang megaphone na kinuha mula sa isang guard, nagsalita si Alejandro. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw, puno ng kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Isang beses ko lang itong sasabihin. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang babaeng nasa loob ng aking pamamahay, si Miss Lourdes Rivera, ay naririto bilang isang panauhin ng aking pamilya. Natahimik ang lahat. Panauhin ng pamilya? Siya ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang sino mang maglathala ng kasinungalingan o paninirang puri laban sa kanya ay haharapin. Hindi lang ang aking mga abogado, kundi ako mismo. Tumingin siya sa bawat kamera, sa bawat reporter na para bang hinahamon niya ang mga ito. Ngayon, umalis kayo sa aking pamamahay. Walang sino mang kumibo. Pagkatapos, dahan-dahan, isa-isa, nagsimulang magligpit ang mga reporter. Ang utos ng isang Montemayor ay hindi isang biro. Nakatayo lang si Lourdes sa may bintana, hindi makagalaw. Pinanood niya si Alejandro na tumalikod at maglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang kanyang likod ay tuwid at matatag. Ipinagtanggol siya nito. Sa harap ng buong mundo, ipinagtanggol siya ng lalaking ito. Isang lalaking ang tanging ugnayan sa kanya ay isang pirasong papel. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi si Estela. Binuksan niya ito at nakita si Alejandro. Nakatayo lang ito roon. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin. Ngunit ang galit kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi maintindihan ni Lourdes. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Tumango si Lourdes at nagbigay daan. Pumasok ito at humarap sa kanya. Ang kanilang distansya ay ilang hakbang lamang. Hindi kita pababayaan, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi ito isang pangako na nakasulat sa kontrata. Ito ay isang deklarasyon. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ako ang pumasok dito. Patuloy nito. Ako ang mananagot. Tinitigan ni Lourdes ang mga mata ng milyonaryo. Sa unang pagkakataon, hindi lang negosyo ang nakita niya roon. Nakakita siya ng determinasyon, nakakita siya ng responsibilidad. Isang responsibilidad na tila higit pa sa nakasulat sa kanilang kasunduan. At sa unang pagkakataon, nagtanong si Lourdes sa kanyang sarili. Ang pagprotekta ba sa kanya ay bahagi lang ng pagprotekta sa kanyang magiging tagapagmana? O mayroon pa bang iba? Ang galit ni Alejandro ay parang isang bagyo sa loob ng kanyang opisina. Pagkatapos ng iskandalo sa media, alam niyang si Ricardo ang may pakana. At kung kaya nitong gumawa ng ganoong klaseng paninira, ano pa kaya ang mga itinatago nitong kabulukan sa loob ng kumpanya? Puno ang kanyang mesa ng mga folder at dokumento, mga financial statements, mga kontrata sa supplier, mga ulat sa proyekto. Isa-isa niya itong sinusuri. Ang kanyang mga mata ay matalas na hinahanap ang anumang mali. At nakahanap siya, mga padded expense reports.
Mga kontrata sa mga supplier na pag-aari pala ng mga kaibigan ni Ricardo. Maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, ang mga ito ay nagpapakita ng isang pattern ng kasakiman at pagnanakaw. Hayop ka, Ricardo, bulong ni Alejandro sa sarili habang may kausap sa telepono. Ang boses niya ay mahigpit at puno ng pagbabanta. Akala mo ba hindi ko mahahanap ito? Maghanda ka. Ibinaba niya ang tawag nang may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Pasok! Sabi niya, ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles pa rin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Lourdes, may dala siyang isang tasa ng tsa sa isang maliit na tray. Nag-aalangan siyang pumasok na para bang natatakot siyang istorbohin ang leon sa kanyang lungga. Napatingin si Alejandro. Saglit siyang natigilan. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob itong pumasok sa kanyang opisina. Sir, mahina niyang sabi. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa ginawa ninyo kahapon sa harap ng media. Inilapag niya ang tasa sa gilid ng mesa ni Alejandro. Maingat na hindi matabig ang tore ng mga folder na nakasalansan doon. Ngunit sa kanyang pag-atras, nasagi ng kanyang siko ang gilid ng mga ito. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang tore ng mga folder ay gumuho. Daan-daang piraso ng papel ang nagkalat sa sahig na parang isang puting alon. Naku! Pasensya na po! Pasensya na po! Sabi ni Lourdes. Ang kanyang muka ay namutla sa takot. Agad siyang yumuko para damputin ang mga papel. Napabuntong hininga si Alejandro, ngunit ang inis niya ay agad nawala nang makita niya ang itsura nito. Hayaan mo na. Ako na. Yumuko rin siya para tumulong sa pagpulot. Sa isang sandali, ang sahig ng opisina ay naging kanilang pinagsasaluhang espasyo. Magkalapit sila. Ang kanilang mga kamay ay nagkakasalubong paminsan-minsan habang dinadampot ang mga papel. Ayusin ko na lang po ulit, sabi ni Lourdes habang pinapagpaga ng isang dokumento. Ngunit bigla siyang natigilan. Napansin ni Alejandro ang kanyang pananahimik. May problema ba? Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa papel na hawak niya na para bang nakakita siya ng multo. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Dahil sa kuryosidad, sinilip ni Alejandro ang papel. Isa itong karaniwang ulat. Nakasulat sa itaas. Workplace Accident Report. Montemayor Construction. At sa ibabaw nito may isang malaking pulang tatak. Case settled. Miss Rivera? Tanong ulit ni Alejandro. Bahagyang nag-aalala. Dahan-dahan, itinaas ni Lourdes ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang isang pangalan na nakatype sa ilalim ng pangalan ng biktima. Marco Reyes. Tiningnan ni Alejandro ang pangalan. Pagkatapos ay ang mukha ni Lourdes. Hindi niya maintindihan. Para sa kanya, isa lang itong pangalan sa libu-libong empleyado ng kanyang kumpanya. Isa lang itong kaso sa daan-daang problemang dumadaan sa kanyang mesa. Ngunit para kay Lourdes, ang pangalang iyon ay ang buong mundo niya. Dahan-dahan itong tumingala. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pasasalamat, ay ngayon, puno ng isang bagay na nakakatakot, pagdududa, sakit, at isang nagsisimulang puot. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Kilala mo ba siya? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na puno ng sakit. Napakunot ang noo ni Alejandro. Sino ang lalaking yan sa ulat? Isa siyang dating construction worker. Isang aksidente. Kilala mo ba siya? Pag-uulit niya, mas malakas na ngayon, ang kanyang boses ay nababasag. Inilahad niya ang papel sa harap ni Alejandro. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang puno ng akusasyon. Kilala mo ba? Sabi niya. Bawat salita ay parang isang saksak. Ang ama ng anak ko? Ang pangalan sa papel ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ni Lourdes. Marco Reyes,
Ang kanyang Marco, ang lalaking nangako sa kanya ng isang simpleng buhay, ang lalaking nag-iwan sa kanya ng pinakamahalagang regalo, ang anak sa kanyang sinapupunan. At ngayon, ang pangalan nito ay nasa isang dokumento sa ilalim ng sahig na marmol ni Don Alejandro Montemayor. Ama ng anak ko? Ang pag-uulit ni Alejandro sa tanong niya ay puno ng pagkalito, hindi pagka-guilty. Ngunit para kay Lourdes, na ang buong mundo ay biglang gumuho, ang kanyang pagkalito ay isang perpektong pagkukunwari. Ang lahat ng maliliit na piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Ang pagpunta ni Alejandro sa parehong klinik kung saan siya nagpapa-check up, ang aksidenteng pagkakasalubong nila, ang kanyang biglaang kabaitan, ang salabat, ang gatas, ang pagtatanggol sa kanya sa media. Hindi yun kabaitan, iyon ay konsensya. Kaya pala, bulong ni Lourdes, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Napaatras siya, na para bang ang lalaking nasa harap niya ay biglang naging isang halimaw. Kaya pala ang lahat ng ito. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, sabi ni Alejandro. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na, para bang gusto siyang pakalmahin. Huwag kang lalapit, sigaw ni Lourdes. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Itinuro niya ang papel na ngayon ay lukot na sa kanyang kamay. Bayad pinsala ba ito, Don Alejandro? Ito ba ang presyo ng buhay ni Marco? Isang komportableng kulungan para sa akin at isang apelyido para sa kanyang anak? Ang mukha ni Alejandro, na laging kalmado at kontrolado, ay nagpakita ng litong-litong ekspresyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aksidente ang nangyari sa kanya. Iyan ang nasa ulat. Kasinungalingan! Sigaw ni Lourdes. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ginamit mo ako. Alam mo lahat mula pa sa simula. Alam mong ako ang babaeng iniwan ni Marco. Hinanap mo ako para patahimikin. Para siguraduhin hindi ako maghahabol. Para takpan ang dumi ng kumpanya mo. Bawat salita ay isang akusasyon na tumatama kay Alejandro. Napaatras ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga paratang. Hindi totoo yan, Lourdes. Makinig ka sa akin. Pilit niyang sinasabi. Ngunit hindi na nakikinig si Lourdes. Ang tiwalang nagsisimula pa lang mamuo sa pagitan nila ay naging abo. Ang bawat mabuting alaala niya sa lugar na ito, sa loob ng mga nakaraang linggo, ay naging isang kasinungalingan. Tinalikuran niya ito at tumakbo. Lourdes! Tawag ni Alejandro. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng opisina, patawid sa malawak na sala. Ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng desperadong alingawngaw sa tahimik na mansyon. Narinig niya ang mga yapak ni Alejandro na sumusunod sa kanya. Mas binilisan niya ang takbo. Kailangan niyang makarating sa kanyang silid, ang kanyang tanging ligtas na lugar. Nakarating siya sa guest house. Ang kanyang paghinga ay pagod at putol-putol. Mabilis niyang isinara ang pinto at ikinandado ito. Segundo lang bago niya narinig ang pagdating ni Alejandro sa labas. Lourdes, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Sigaw nito, may kasamang malalakas na katok. Napahandusay si Lourdes sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang pag-iyak niya ay hindi na mahina. Ito ay isang hagulgol ng isang taong muling pinagkanulo. Isang hagulgol ng isang taong naniwala at muling nasaktan. Sa labas, ang mga katok ay tumigil. Ngunit narinig pa rin niya ang boses ni Alejandro. Hindi ko alam, Lourdes. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin na lang. Ang pinto sa pagitan nila ay hindi lang gawa sa kahoy. Gawa na ito ngayon sa galit at nasirang tiwala. Sa loob ng opisina, naiwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga papel.
Ang kanyang mundo ay gumuho rin. Kinuha niya ang lukot na ulat mula sa sahig. Pinakatitigan niya ang pangalan. Marco Reyes, ang ama ng bata. Isang empleyado ng kanyang kumpanya, namatay sa isa sa kanyang mga proyekto. Isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi niya alam. Totoong hindi niya alam. Ngunit hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang tingin sa mga mata ni Lourdes. Ang tingin ng isang taong sigurado na siya ang pumatay sa kanyang pag-asa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, hindi para tawagan ang kanyang abogado, kundi ang kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pagkamatay ni Marco Reyes. Utos niya, ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. Bawat detalye, bawat saksi. At gusto kong malaman kung ano ang kinalaman ni Ricardo Montemayor sa kasong ito, ngayon din. Samantala, sa loob ng guest house, sa gitna ng dilim, tumigil na sa pag-iyak si Lourdes. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong pangako. Nagkamali ako. Akala ko, ligtas na tayo dito. Huminga siya ng malalim. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Aalis tayo dito. Pangako. Ang mansyon ay naging isang sentro ng digmaan para kay Alejandro. Ang kanyang opisina ay hindi na isang lugar ng negosyo, kundi isang war room. Ang bawat tawag sa telepono ay isang utos. Ang bawat email ay isang sandata. Hindi na siya natutulog. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang itim na kape at ang nag-aalab na pagnanais na linisin ang kanyang pangalan sa mata ni Lourdes. Hanapin ninyo. Sigaw niya sa kanyang investigador sa telepono. Alam kong may tinatago si Ricardo. Isang testigo. Isang piraso ng ebidensya. Kahit ano. Hindi siya lumalabas ng opisina. Si Estela na lang ang nag-iiwan ng pagkain sa labas ng kanyang pinto, na madalas ay hindi niya ginagalaw. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang imahe ng mga mata ni Lourdes. Mga matang puno ng sakit at pagtataksil. Pagkalipas ng 2 araw na walang tigil na paghahanap, dumating ang tawag na hinihintay niya. Sir Alejandro, sabi ng investigador, may nahanap na po kami. Napaupo ng tuwid si Alejandro. Ano yon? Isang dating foreman sa construction site. Umalis siya sa kumpanya 1 linggo pagkatapos ng aksidente. Nakatanggap daw siya ng malaking halaga mula sa isang personal account ni Sir Ricardo Montemayor para manahimik. Naramdaman ni Alejandro ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Nasaan siya ngayon? Nakausap na po namin siya, sir. Handa siyang tumestigo. At hindi lang yon. May ipinadalang email ang investigador. Isang nakascan na kopya ng isang orihinal na safety report na nagsasabing may depekto ang scaffolding na ginamit ni Marco. Ang ulat na ito ay nilagdaan ng foreman. Ngunit hindi ito ang ulat na nasa file ng kumpanya. Pinalitan ito ni Ricardo. Salamat, sabi ni Alejandro. Ang boses niya ay puno ng isang malamig na tagumpay. Pabalikin mo siya ng Maynila. Ako na ang bahala sa lahat. Ibinaba niya ang tawag at inimprenta ang mga dokumento. Hawak na niya. Hawak na niya ang katotohanan. Isang piraso ng papel na magpapalaya sa kanya. Isang piraso ng papel na magpapatunay kay Lourdes na wala siyang kasalanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng pag-asa. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Ang folder na naglalaman ng ebidensya ay mahigpit niyang hawak. Kailangan itong makita ni Lourdes. Ngunit pagdating niya sa guest house, tahimik. Kumatok siya. Walang sumasagot. Lourdes? Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock pa rin. Isang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Naglakad siya sa paligid,
Sumilip sa mga bintana. Walang tao. Bumalik siya sa pangunahing bahay. Estela, nasaan si Miss Rivera? Hindi ko po alam, sir. Sagot ni Estela. May pag-aalala sa kanyang boses. Hindi pa po siya lumalabas mula pa kahapon. Iniwan ko lang po ang pagkain niya sa labas ng pinto. Lalong lumakas ang kaba ni Alejandro habang paakyat siya ng hagdan pabalik sa kanyang opisina para tawagan ng security. Isang kilabot ang biglang gumapang sa kanyang batok. Sa di kalayuan, sa may pader sa gilid ng hardin, may nakita siyang isang anino na mabilis na nawala sa dilim. Isang pamilyar na anino. Ang tindig. Ang buhok. Si Ricardo. Hindi ito dumaan sa gate. Ibig sabihin, palihim itong pumasok. Nanlamig ang buong katawan ni Alejandro. Hindi maaari. Tumakbo siya pabalik sa guest house, hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang master key para buksan ang pinto. Naabutan niya si Lourdes sa gitna ng silid. Nag-iimpake. Ang maliit niyang bag ay halos puno na ng iilang damit. Lourdes? Lumingon ito. At ang nakita ni Alejandro sa kanyang mga mata ay nagpaguhos sa kanyang pag-asa. Hindi na ito galit. Hindi na ito pagdududa. Ito ay takot. Isang dalisay na takot na para bang nakatingin siya sa isang demonyo. Huwag kang lumapit, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Napaatras ito hanggang sa mapadikit ang likod niya sa pader. Lourdes, pakinggan mo ako, sabi ni Alejandro. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang folder ay iniuunat niya na parang isang alay. May ebidensya na ako. Si Ricardo, ang may kasalanan sa lahat. Siya ang nagtago ng katotohanan tungkol sa aksidente. Narito ang patunay. Tiningnan ni Lourdes ang folder pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tumawa siya. Isang tawang basag at puno ng pait. Patunay, sabi niya. Isang papel na kaya mong pekein kahit kailan mo gusto, katulad ng ginawa mo sa asawa mo. Natigilan si Alejandro. Ano? Anong sinasabi mo tungkol kay Carmela? Sinabi niya sa akin ang lahat. Sigaw ni Lourdes. Ang takot sa kanyang mga mata ay hinaluan ng pagkasuklam. Sinabi niya kung paano mo siya pinilit hanggang sa masiraan siya ng loob. Kung paano ka nawalan ng pakialam sa kanya dahil hindi kanya mabigyan ng anak. Kung paano ka naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang mga salita ay parang mga suntok na hindi nakikita. Ito ang lason. Ang huling lason ni Ricardo. Ginamit nito ang kanyang pinakamalaking kabiguan at ginawa itong isang sandata laban sa kanya. Hindi iyan totoo, Lourdes. Ibang-iba ang nangyari. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lourdes. Isa kang halimaw, Alejandro Montemayor. Bulong nito, ang mga luha ay dumadaloy na muli. At hindi ko hahayaan na makuha mo ang anak ko. Hinding-hindi. Tumakbo ito patungo sa pinto. Sinubukan siyang hawakan ni Alejandro sa braso. Huwag! Sigaw nito, pumiglas na parang isang hayop na nasukol. Huwag mo kaming hahawakan. Binitawan niya ito na parabang napaso. Ang sakit sa pagtanggi nito ay mas masahol pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Mabilis na tumakbo si Lourdes palabas sa gitna ng dilim ng gabi. Naiwan si Alejandro na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang folder na puno ng katotohanan ay nasa kanyang kamay pa rin. Ang katotohanan na wala ng halaga. Dahan-dahan siyang bumalik sa pangunahing bahay. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanyang pagkatalo. Umupo siya sa kanyang opisina. Tinititigan ang mga papel. Ang kanyang tagumpay. Ang kanyang walang silbing tagumpay. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Estela. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Sir! Nagsimula si Estela, ang boses ay nanginginig. Hindi siya tiningnan ni Alejandro. Alam na niya kung anong sasabihin nito. Wala na po si Ma'am Lourdes. Umalis po siya. Ang mga daliri ni Alejandro ay bumitaw. Ang folder ay nahulog. Ang mga papel, ang katotohanan, ang kanyang pag-asa ay isa-isang nahulog at nagkalat sa sahig
Sa paanan ng isang lalaking mayroon ng lahat, ngunit sa isang iglap ay nawalan ng lahat ng bagay na mahalaga. Ang boardroom ng Montemayor Corporation ay malamig at tahimik. Isang katahimikan na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Alejandro, ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Sa paligid ng mesa, nakaupo ang kanyang mga pinsan, tiyuhin at tiyahin, ang mga buwitreng Montemayor. At sa tapat niya, nakangisi si Ricardo, ang itsura ng isang taong sigurado na sa kanyang panalo. Salamat sa pagdalo ninyo sa biglaang pagpupulong na ito. Nagsimula si Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Diretsuhin mo na, Alejandro, sabi ni Ricardo, nakasandal sa kanyang upuan. Alam nating lahat kung bakit tayo narito. Ang tungkol sa iyong babae at sa tagapagmana na dala niya. Isang kahihiyan sa ating pamilya. Hindi pinansin ni Alejandro ang kanyang mga salita. Sa halip, pinindot niya ang isang remote. Ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw. Ipinapakita ang mukha ng isang lalaking balisa, ang dating foreman, na wala ang nangisi sa mukha ni Ricardo. Sa sumunod na 10 minuto, ipinalabas ni Alejandro ang isang recorded testimony. Ang foreman ay ikinuwento ang lahat. Ang depektibong scaffolding, ang utos ni Ricardo na itago ang katotohanan, ang perang ipinadala para sa kanyang pananahimik. Pagkatapos ng video, ipinakita ni Alejandro ang mga bank record, ang mga pekeng dokumento, ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap. Ang katahimikan sa boardroom ay nakakabingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Ricardo, na ang mukha ay putlang-putla. Ito ay paninira lang, mga pekeng ebidensya, sigaw ni Ricardo. Tumatayo. Hindi iyan ang sinasabi ng NBI na naghihintay sa labas. Malamig na sagot ni Alejandro. POV, Lourdes. Nakatayo si Lourdes sa labas ng gusali ng Montemayor Corporation, nakatago sa isang poste. Hindi niya alam kung bakit siya narito. Pagkatapos niyang tumakas kagabi, napadpad siya sa isang murang motel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit isang tawag mula kay Estela ang nagpabago sa lahat. Miss Lourdes, pakiusap. Pumunta ka sa opisina ni Sir Alejandro bukas ng umaga. May pagpupulong ang buong pamilya. Kailangan mong marinig ang katotohanan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinunod niya ito. Dumaan siya sa security gamit ang isang lumang ID na ibinigay sa kanya ni Estela. Dahan-dahan siyang naglakad sa tahimik na hallway patungo sa boardroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, narinig niya ang boses ni Alejandro. Narinig niya ang lahat. Ang testimonya, ang mga kasinungalingan ni Ricardo, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Marco. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Wala siyang kasalanan. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Sa lahat ng oras na ito, ang lalaking itinuring niyang halimaw ay ang siyang naghahanap ng hustisya para sa kanya. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Alejandro na muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay iba. Basag. Puno ng isang sakit na hindi niya pa narinig mula rito. At tungkol naman sa aking asawa, si Carmela, sabi ni Alejandro, nakatingin hindi kay Ricardo, kundi sa kawalan. Tama ka, Ricardo. May kasalanan na ako sa kanyang pagkamatay. Hindi ko siya pinilit. Ngunit nabulag ako sa aking paghahangad ng isang tagapagmana. Nabulag ako sa aking sariling sakit. Kaya hindi ko nakita ang kanyang pagdurusa. At iyon ang kasalanan na dadalhin ko habang buhay. Ang pag-amin na yon, isang pag-amin na hindi para sa kanila, kundi para sa sarili, ang nagtulak kay Lourdes. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. POV, Alejandro. Ang pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa lahat. Si Lourdes,
Nakatayo siya roon. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Lourdes! Bulong ni Alejandro. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang lahat ng mga Montemayor ay nakatingin sa kanya. Ngunit hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa gitna ng silid. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay sa lahat ng naroroon. At sa wakas, tumingin siya kay Alejandro. Totoo ang sinabi ni Ricardo? Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng kanyang mga luha. May bahagi sa kanyang kwento na totoo. Napatingin si Alejandro sa kanya. Ang kanyang puso ay nanlamig. May plano ako. Pagpapatuloy ni Lourdes. Sinaliksik ko si Don Alejandro. Alam kong kailangan niya ng tagapagmana. Nilapitan ko siya. Ginamit ko ang kanyang desperasyon para sa kapakanan ng aking anak. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Ricardo ay nagsimulang ngumisi muli. Pero nagkamali ako? Sabi ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Alejandro. Nagkamali akong isipin na lahat ng tao sa mundong ito ay katulad ng mga taong nanakit sa akin. Nagkamali akong husgahan ng isang tao na, sa kabila ng sarili niyang sakit, ay nagpakita sa akin ng kabaitan na hindi ko kailanman narana. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Alejandro. Patawad, sabi niya. Ang salita ay halos isang pabulong. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis. Ricardo Montemayor, inaaresto ka namin para sa obstruction of justice at corporate fraud. Nagsimula ang kaguluhan. Sumisigaw si Ricardo. Nagpupumiglas habang pinoposasan siya. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nagkakagulo, nagtuturuan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alejandro ay may nakikita lang na isang tao, si Lourdes. Ngunit bigla, napahawak si Lourdes sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Napasigaw siya ng mahina. Lourdes! Sigaw ni Alejandro, tumakbo siya palapit. Ang bata, sabi ni Lourdes, ang kanyang paghinga ay hirap na. Manganganak na yata ako. Ang mga puting pader ng pasilyo ng ospital ay umiikot sa paningin ni Alejandro. Ang amoy ng antiseptic ay mas matapang kaysa sa amoy sa klinik kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi puno ng desperasyon, kundi ng isang nakakakabang pag-asa. Lumipas ang mga oras na parang mga minuto at ang mga minuto ay parang mga taon. Ang kaguluhan sa boardroom, si Ricardo na kinakaladkad palayo. Ang mga sigaw ng kanyang mga pinsan ay parang isang malayong panaginip na lang. Ang tanging tunay na bagay ngayon ay ang saradong pinto ng delivery room. Si Estela ay nasa tabi niya, tahimik na nagdarasal. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isang nurse na nakangiti ang lumabas. Congratulations, sir. It's a healthy baby boy. Isang anak na lalaki. Naramdaman ni Alejandro ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Isang anak na lalaki. Ang mga salitang matagal na niyang hinintay na marinig. Ngunit ngayon, ang kahulugan nito ay iba na. Hindi ito tungkol sa isang tagapagmana. Hindi ito tungkol sa isang pangalan. Ito ay tungkol sa isang bagong buhay. Si Miss Rivera po? Tanong ni Estela. She's resting, but she's fine. Gusto niyo po bang makita ang baby, sir? Nag-alinlangan si Alejandro. Karapatan ba niya? Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito kadugo. Ngunit ang pagtingin sa mga mata ni Estela at ang pag-alala sa mga huling salita ni Lourdes sa boardroom ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumango siya. Dinala siya ng nurse sa nursery. Sa likod ng isang salamin na bintana, sa isang hilera ng maliliit na kuna, naroon ito. Isang maliit na nilalang na balot sa asul na kumot. Ang kanyang mukha ay mapula-pula at kulubot. Ngunit para kay Alejandro, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Pinayagan siyang pumasok.
Dahan-dahan siyang lumapit. Gusto niyo po siyang kargahin, sir? Muli, nag-alinlangan si Alejandro. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa bigat ng mga dokumento at pera, ay tila napakalaki at napakatigas para sa isang napakaliit at marupok na bagay. Ngunit inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga braso. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Alejandro sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho. Ang bigat ng sanggol ay magaan, ngunit ang pakiramdam nito sa kanyang mga braso ay may bigat ng isang himala. Napakaliit, napakaperpekto. Hinawakan ng maliit na kamay ang isa sa kanyang mga daliri at naramdaman ni Alejandro ang isang koneksyon na mas malakas pa kaysa sa anumang dugo o apelyido. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng sanggol, ang anak ni Marco, ang anak ni Lourdes, at sa isang iglap, naging anak din niya. Isang mainit na likido ang biglang pumatak sa kumot ng sanggol. At isa pa, at isa pa. Napagtanto ni Alejandro na umiyak siya. Ang isang lalaking hindi umiyak noong namatay ang kanyang ama. Ang isang lalaking hindi umiyak noong gumuho ang kanyang mga pangarap ay umiiyak ngayon. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito mga luha ng pagkawala. Ito ay mga luha ng pagbabalik. Ang pagbabalik ng isang pusong matagal nang nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa silid ni Lourdes. Gising na ito, mukhang pagod ngunit payapa. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay sa sanggol na nasa kanyang mga braso. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at maingat na inilipat ang sanggol sa tabi ng kanyang ina. Umupo siya sa silyang katabi ng kama. Salamat! Bulong ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang anak. Ako ang dapat magpasalamat. Sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Lords? Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala nang takot o pagdududa. Tanging pag-unawa. Pareho nating binigyan ng isa't isa, sagot nito. Ang kontrata ay nasa opisina pa rin na niya. Isang walang silbing piraso ng papel. Ang mga patakaran, ang mga limitasyon, ang kasunduan na walang damdamin. Lahat ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang natira na lang ay ang 3 taong nasa silid na yon. Isang lalaking natutong magmahal muli, isang babaeng natutong magtiwala muli, at isang sanggol na naging tulay sa pagitan ng dalawang nasirang kaluluwa. May pangalan na ba siya? Mahinang tanong ni Alejandro. Umiling si Lourdes. Wala pa. Gusto kong sabay nating piliin. Tumango si Alejandro. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Isang tunay na ngiti. Makalipas ang ilang buwan, ang umaga sa mansyon ng mga Montemayor ay hindi na tahimik. Napalitan na ito ng mga tunog ng buhay. Ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol, ang malambing na oyayi ni Lourdes, at paminsan-minsan, ang medyo garalgal na pag-awit ni Alejandro habang sinusubukan niyang patahanin ng bata. Ang silid na dating puno ng alikabok at kalungkutan ay ngayon puno na ng liwanag. Ang kuna na gawa sa nara ay may laman na. Ang mga laruan ay nakakalat sa sahig. Sa hardin, nakaupo si Lourdes sa isang bench habang itinutulak ni Alejandro ang stroller. Hindi na sila amo at panauhin. Hindi na sila 2 taong pinagbuklod ng isang kontrata. Sila ay si Alejandro at si Lourdes. Isang pamilya. Huminto si Alejandro sa tabi niya. Ang kanyang tingin ay nasa natutulog na sanggol. Hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Isang kilos na naging natural at komportable na. Tingnan mo siya, bulong ni Alejandro. Kamukha niya si Marco. Tumingin si Lourdes kay Alejandro, nagulat sa kanyang sinabi. Wala itong bahid ng pait o selos, tanging pagtanggap. Pero ang mga mata niya, dagdag ni Lourdes, habang pinipisil ang kanyang kamay,
katulad ng sayo kapag nakangiti ka. Tumingin sila sa isa't isa. Ang pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay hindi isang biglaang apoy. Ito ay parang isang hardin na dahan-dahang inalagaan, tinubuan ng mga buto ng pag-aalaga, diniligan ng pagpapatawad, at pinalago ng pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa araw-araw. Biglang gumalaw ang sanggol sa stroller, nag-inat at nagsimulang umiyak ng mahina, naghahanap ng gatas o ng yakap. Tumingin si Alejandro at Lourdes sa isa't isa at sabay nang ngumiti. "Tayo na," mahinang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng init at pagmamahal. Hinila niya ang stroller papalapit sa kanila. "Umiiyak na ang anak natin.